Una sa lahat, isa na namang eroplano ang bumagsak sa Brazil at bumangga sa bus. Dalawa ang patay. Himalang nakaligtas ang ilan, bagamat sugatan. Ang buong detalye ng plane crash na yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Ini-impeach si VP Sara Duterte, tila unbothered na humarap sa media. Nagawa pa niyang magbiro habang bumuelta naman ang ilang kongresista. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Presidential son at Congressman Sandro Marcos giniit na hindi na raw nakapagtataka na siya ang unang pumirma sa impeachment laban kay VP Sara. News 5 exclusive, Pinay domestic helper sa Saudi Arabia nagpasaklolo dahil sinasaktan daw siya ng amo at kinulong pa sa banyo. Sa pool sa video, rider na dumaan sa EDSA busway kahit bawal. Nasagasaan ang sumita sa kaniyang enforcer. Tatlong barko ng China malapit sa Zambales. Bantay sarado pa rin ng BRP Teresa Magbanwa at nagmamatigas umalis. Sa Frontline Showbiz, Andy Eigenman at Philmar Alipayo usap-usapan ngayong nag-unfollowan sila. Habang BTS J-Hope finalo back at minessage pa si Niana Guerrero. God Save the Philippines. Ito ang sentro na mensahe ni VP Sara Duterte sa gitna ng pag-i-impeach sa kanya ng Kamara. Hindi sinagot ng bise ang ilang tanong tungkol sa impeachment pero sabi niya taong 2023 pa raw niya ito pinaghahandaan. Nasa frontline ng balitang yan si Briel Montalvo. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Nakangiti at nagawa pang humugot ni Vice President Sara Duterte. Kalkulado at wala pang 2 minuto ang binasang statement ni VP Sara sa kanyang press briefing kanina. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God Save the Philippines. Kasunod niyan, tumanggap ng tanong sa media ang bise pero limitado lang. Merong mga tanong na hindi niya sinagot. The President said he has nothing to do with the impeachment. Do you believe? I do not want to answer that question. Next. Ma'am, confirm po ba na si dating Pangulong Rodrigo Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer that question. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Pero marami rin namang tanong ang diretsahang sinagot ng bise. Aniya, November 2023 pa lang daw ay pinaghandaan na ng kanyang kampo ang impeachment laban sa kanya. Hindi binanggit ni VP Sara kung sino-sino ang kanyang mga abogado. Ang tanong, mag-aabogado ba sa kanya ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte? He is welcome. He is a lawyer. He can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations, in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. Dagdag pa ni VP Sara, nagpalitan sila ng mensahe ng kanyang ama. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. 7 ang articles of impeachment na inihain laban sa bise.
Kabilang dyan ang sinabi niyang ito noong Nobyembre. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Ang sabi niya ngayon, I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. sa kabila ng impeachment, hindi raw iniisip ni VP Sara ang magbitiw sa pwesto. Pero ngayon pa lang, tila maalat na siya sa posibilidad na dumalo sa impeachment court. Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Bukod dyan, hindi pa raw iniisip ng bise kung meron nga ba siyang sapat na numero sa Senado para hindi siya mapatalsik. Kabilang sa mga siguradong tutol sa impeachment ay ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Sabi niya, lalabanan niya hanggang dulo ang impeachment kay VP Sara. Komento dyan ng bise. Maybe we should ask her first. Bakit niya ibablock yung impeachment? Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Sa pagtatapos ng press briefing, nagpalakpakan ang mga taga-OVP sabay hirit ni VP Sara. At mga Lenny supporters pa yan, tingnan mo, pero pumapalakpak sila sa akin. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Hindi na dapat magulat ang publiko. Yan pong sinabi ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos sa pagboto niya para patalsikin si VP Sara Duterte. Basehan daw niya ang mga banta sa kanyang pamilya. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Of course, I'll be the first one to sign. Yan ang pahayag ng Presidential son at Ilocos Norte Congressman na si Sandro Marcos sa pangunguna niya sa pagpirma para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Walang dapat ikagulat ang publiko. Sineryoso raw ni Congressman Sandro ang mga banta ni VP Sara sa kanyang mga magulang, pati na sa labi ng kanyang lolo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi raw ito dapat nanggagaling sa isang opisyal ng pamahalaan. Kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea, sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker, ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Ibinahagi rin ni Sandro ang payo sa kanya ng amang Pangulo. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. Nilinaw rin ng presidential son na hindi siya ang pasimuno ng ika-4 na impeachment complaint. Ilang kongresista rin ang pumalag sa mga pahayag kanina ni VP Sara. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Hindi nga niya na-save ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. God Save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. Hindi rin pinalampas ang hugot ni VP Sara na mas masakit pang maiwan ng jowa kaysa ma-impeach siya ng Kamara. Hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Bumelta rin ang mga kongresista sa pagtanggi ni VP Sara na pinagbantaan niya ang buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang unang-una sa articles of impeachment na isasalang sa Senado. Meron pong mga ebidensyang nakasama po doon. Yung videos, yung pahayag ng ating Vice Presidente. Sinabi niya ito on record, may resibo, nakita ng taong bayan, tapos ngayon nagsisinungaling siya. And that makes her more unfit to be Vice President of the country. Naglabas din ng pahayag ang Makabayan Bloc laban sa mga sinabi kanina ni VP Sara. God Save the Philippines daw mula sa korupsyon, extrajudicial killings at kay Duterte 2.0. Para naman sa mga miyembro ng binansagang Young Guns ng Kamara, ang idinaos na presko ni VP Sara ay pangmamaliit sa reklamong impeachment laban sa kanya. Pero ipinapakita rin daw nito ang kanyang pag-aalala sa haharapin niyang paglilitis. Ayon naman kay Congressman Joel Chua na isa sa mga tatayong prosecutor, magkita na lang daw sila sa impeachment court at nakahanda raw sila sa anumang gagawin ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Matapos ratsadayan ng Kongreso ang pag-impeach kay VP Sara Duterte, tila biglang prumeno naman ang Senado. Binuhusan na ni Senate President Chis Escudero ng malamig na tubig ang nagiinit na issue ng impeachment ni VP Sara. Ang sabi po ni Escudero, walang mangyayaring impeachment trial sa Senado habang ito po ay naka-session break. Pwede lang daw kasi i-convene ang Senate Impeachment Court habang naka-session pa ang Senado. Anong problema doon? Dahil bagamat na-impeach na ng Kongreso si VP Sara Duterte, paparting pa lamang ang mas mahabang proseso. Ang impeachment po ay pagsasakal pa lamang o yung paghanap ng probable cause para sa pag-file ng isang kaso. Siyempre, ang mas mahaba talaga ay ang mismong paglitis ng korte. At ang may trabaho po niyan ay ayon sa konstitusyon ay ang ating Senado. Ang problema, nag-recess na nga ang Kongreso noon pang Miyerkules at ang balik po nito sa session ay sa June 2. Sa makatwid, kung hindi po gagalaw ang Senado dahil lang siya ay naka-recess, mahigit 3 buwan na itetenga ng Senado ang Articles of Impeachment. Mauna pa po ang 2025 elections. Ang tanong, bawal nga ba mag-convene ang Senado bilang impeachment court habang ito po ay naka-recess? Ang problema, ang detalye na ito ay hindi po binabanggit sa konstitusyon or sa Senate rules. Sa 1987 Constitution, nakalagay lamang na ang Senado ang siyang may kapangyarihan na ilitis ang Articles of Impeachment matapos po itong ipasa ng Kongreso. Kailangan lamang ng 2/3 vote ng Senado para po sa isang conviction. Pero pwede bang mag-delay ang Senado sa kanyang paglilitis? Sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon, ito po yung nakalagay. In case the verified complaint is filed by at least a third of the House, the same shall constitute the Articles of Impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ito pong last 2 words, forthwith proceed. Ano po ang ibig sabihin nitong katagang forthwith? Sa Oxford Dictionary, ang ibig pong sabihin nito ay immediately and without delay. Sa internal rules ng impeachment procedures na binalangkas ng Senado noong 2011 naman, ito naman po ang nakalagay. Kapag pinasa na ng Kongreso sa Senado o pag pinasa ng Kongreso sa Senado ang Articles of Impeachment, i-inform lamang ng Senate President ang Kongreso na kanya nang natanggap ang articles at handa na silang kilalanin ang House prosecutors on such time and date as the Senate may specify. Ito pa, ayon po sa Senate rules, kapag nakuha na ng Senado ang Articles of Impeachment, magdedesisyon ng Senado kung kailan ito susuriin ang kaso. Pero kung kailan yon, wala pong nakalagay. At sa rules din, tuloy-tuloy lamang ang sesyon hanggang sa magkaroon na ng desisyon sa paglilitis. Yun lang, wala nga nakalagay kung may deadline ng Senado para aksyonan ang Articles of Impeachment. Kaya't po ang malaking tanong ngayon, dahil lang ba sa recess, pwedeng isantabi ng Senado ang Articles of Impeachment ng 3 buong buwan bago nito simulan ang paglilitis kay VP Sara Duterte. Ang sabi kasi ni Senate President Chis Escudero, pwede lamang magpatawag ng special session ng Pangulo para sa mga priority bills at hindi po para sa impeachment. Sa panig naman ng Malacanang, sinabi ng Pangulo na bukas siyang magpatawag ng special session basta't hihilingin ito ng Senado. At kung hindi raw ito hihilingin ng Senado, hindi siya magpapatawag. Pero ayon po kay dating Senate President Franklin Drilon na tumayong hurado sa 2 impeachment trials, pwedeng magpatawag ang Pangulo ng isang special session para lamang i-convene ng Senado ang impeachment court. Ayon sa Article 6, Section 15 ng Konstitusyon, pwede ipatawag ng Pangulo anumang oras sa isang special session ang Kongreso. At ayon po kay Drilon, ang special session na yan ay hindi lamang limitado sa pagbabalangkas ng batas. Ito pa, pwede rin daw ito gawin ng kusa ng Pangulo kahit walang request mula sa Senado. Dahil po ito ay kapangyarihan na binibigay ng konstitusyon sa isang Pangulo. So, ang tanong lang, kung merong gagalaw nga ng kusa o mag-iintayan lang ba ang dalawa gaya po na nangyari sa nakaraang 2 buwan? Sa ibang balita muna, 2 beses nakasagasa ang isang rider na naispatang dumaan sa EDSA busway sa Ortigas. Kabilang sa biktima niya ang isang babaeng SAIC enforcer at isang matandang siklista. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Pinapara kaninang umaga na mga tauhan ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang rider na dumaan sa EDSA busway sa northbound lane ng EDSA Ortigas.
Imbis na huminto, tumakas pa siya. Walang pakundangang sinagasaan ang isang babaeng enforcer. Umandusay sa kalsada ang enforcer habang tuloy lang sa pagtakas ng rider. Hindi na nakunan sa video pero isa pa matandang nagbibisikleta ang nasalpok ng rider. Ligtas sa matanda pero nasira ang kadena ng kanyang bike. Nang masakote ang rider, nagpalusot pa siya at nakiusap na huwag na siyang arestuhin. Mamayaran mo to ha! Dapat pinalaki mo lang yung ano mo. Magkano lang ano? Magkano lang yung ano? Tumakas ka nga, dito ka ano. Pinara ka na. Wala na ka na. Pero dinampot pa rin siya at dinala sa tanggapan ng Philippine Coast Guard sa Taguig para sampahan ng reklamo. Sa nangyari sa atin, sir, parang nablanko na rin ako. Sa ngayon, nasa maayos na ang kondisyon na nabanggang enforcer. Nagmatigas naman ang mga nagpakilalang tauhan ng US Embassy nang parahin din na mga taga-SAIC ang sasakyan ng isang American diplomat na dumaan sa EDSA busway sa Ortigas. Walang lisensya ang driver pero nang hingan siya ng passport, tumanggi siya. We're gonna make an official diplomatic that he is threatening to steal US diplomatic material. Hindi rin sila pumayag na kunan ng litrato ang passport at pinagbintangan pang baka konektado raw sa mga spy ang mga enforcer. He could sell the picture of the passport to the Chinese spies who were helping China arrest. How do we know he's not going to do that? Sa huli, binigyan na lang muna ng temporary operators permit ng mga enforcer ang driver ng SUV. Sa isang pahayag, nilinaw ng SAIC na professional at sumunod naman sa protocol ang kanilang mga tauhan. Naglabas na rin ang pahayag ng US Embassy at tiniyak na pinagsabihan na nila ang lahat ng kanilang staff na sumunod sa mga batas sa Pilipinas, kabilang na ang batas trapiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang isang Amerikanong bakasyonista matapos barilin sa harap mismo ng kanyang Pinoy live-in partner sa Agusan del Sur. Tinangay pa ng gunman ang bag ng ka-live-in na may lamang 50,000 pesos. Nagbabalik si Gary De Leon. Tama ng bala sa tiyan ang kumitil sa buhay ng isang Amerikano sa Trento, Agusan del Sur. Kinilala ang biktima na si Ralph Eugene Meneque, 56 years old. Kwento ng Pilipinong ka-live-in ng biktima na si Gerald Tornea. Ipinarada nila ang kanilang SUV sa tinutuluyang resort sa lugar. Gabi noong weekend, bumaba ng sasakyan si Meneque para kunin sa likuran ng SUV ang mga gamit nila. Pababa na rin daw noon ng sasakyan si Tornea. Bitbit ang kanilang bag. Nanlapitan siya ng lalaking nakatakip ang muka at may hawak na baril. Hindi napansin ng Amerikanong partner ang armas. Inakala niyang room boy ang lalaki kaya nilapitan ito at binati. Dito na biniril ang Amerikano. May putok na agad. Putok na agad, walang sabi-sabing ganon. Yun, putok na agad. So ang ginawa ko na lang po is, pinikit ko yung mata ko ng sobrang pikit na parang yung napikit, ayan, para in case of like, kung ako yung babaril ulit mga ganyan, parang hindi ko na ma-feel yung parang manhid or something na ano mang mangyari sa akin. So yun yung nagawa ko agad. Agad daw sumibat ang kawatan at agaw buhay nang nakita ni Tornea ang kanyang partner. Tinanong ko siya kung anong nangyari man ganyan, kung okay lang ba ganyan. Tapos ang narinig ko na lang po doon is yung hihinga niya. Tapos nag-smile siya sa akin, sabi niya, I'm okay. Natangay ng gunman ang bag ni Tornea na may lamang 50,000 pesos. Kaka-withdraw lang nila sa ATM at pandagdag daw sana sa puhunan para sa negosyong babuyan. Kasagsagan ng pandemya nang magkakilala online ang Pinoy at ang kanyang Amerikanong partner. Makalipas ang isang taon, nagsama ang dalawa sa Boston, Massachusetts. Umuwi sila sa Pilipinas para magbakasyon at magnegosyo. Naipaalam na sa pamilya ni Meneque sa Amerika ang nangyari. Nakatakdang bumalik sa US si Tornea kasama ang labi ng partner para doon ilibing. Patuloy ang pagtugi sa suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Apat na araw na lamang po at simula ng kampanya para sa Bilang Pilipino 2025. Ang sabi naman ng isang political analyst, bukod sa panliligaw sa mga botante, isa rin daw sa posibleng hanapin sa mga kandidato ay ang kanilang tindig sa isyong kinakaharap ni VP Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, Ria Fernandez.
Kung usaping makinarya, walang dudang meron niya ng mga pambato ng Administrasyong Marcos. Ang ruling party na Partido Federal ng Pilipinas o PFP, uumpisahan ang pangangampanya sa baluarte ng mga Marcos sa Ilocos Norte. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na target nilang makuha ang lahat ng 12 posisyon sa Senado. Sisimula ng kanilang kampanya sa Martes. Kailangan kasi talagang trabahoin. At alam mo naman, kailangan talagang makuha yung trust ng tao. At kailangan talagang, kami kasi ng mga governors, nasa local government kami. Alam namin ang takbo ng kampanya. Sasabayan niya ng pangungunahan ni dating Vice President Leni Robredo na People's Campaign Kick-Off Rally sa Dasmariñas, Cavite para kina dating Senator Kiko Pangilinan at Bam Aquino, habang ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Huwebes pa ang proclamation rally sa Club Filipino sa San Juan. Ang Makabayan Coalition naman, sisimula ng kampanya sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila sa Martes. Lalayo rin daw sila sa tradisyonal na pamamaraan ng kampanya. Hindi tayo nga makikipagsabayan sa milyones o bilyones na ginagastos. I think the people, naghahanap sila ng alternatibo, naghahanap sila ng bagong programa o plataforma na talagang tumutumbok sa mga problema ng ating bansa. Tuloy rin ang kampanya ng Workers and Peasants Party. Kahit siyam sa pambato nila sa Senado ang idineklarang nuisance candidate ng COMELEC. Yun po ang challenge sa atin at siyempre yun ang nagbibigay ng lakas sa atin kasi sa kasalukuyan kasi wala namang Labor Party na tumatakbo. Ayon sa isang political scientist, bukod sa koneksyon at makinarya, makaapekto rin sa resulta ng eleksyon ang posisyon ng mga kandidato sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At one point in time, they will have to reveal their position regarding the impeachment trial. So it's going to determine, who's going to support them. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Showbiz Tonight na tayo. May bago na namang nag-uwi ng 1 milyong piso matapos manalo sa pera o kahon ng Will to Win. 12 contestants ang maghahati-hati dyan. Una na silang inalok ng 200,000 ni Kuya Willie Revillame. Pero nakipagsapalaran ang grupo at pinili ang kahel na kahon. Ang ending, grand prize ang laman ng kanilang kahon. Kaya very happy ang mga contestant. Ito na ang ika-4 na beses na tinamaan ng 1 million pesos sa nasabing segment. Mapapanood ang Will to Win dito sa TV5 tuwing 5:00 ng hapon. Nawalan naman ng balanse habang nasa comfort room si Queen of All Media Kris Aquino. Ibinahagi yan ng kanyang kaibigan sa Instagram. To the rescue naman daw ang anak ni Kris na si Bim, kaya hindi tumama ang ulo niya sa pader. Daig pangaraw ni Bim ang action stars sa mabilis na pagpunta sa kanyang mama. Tuloy-tuloy naman daw ang pagpapagaling ni Kris. Diyan lang kayo mga kapatid, marami pa akong habol na chika bago mag-weekend. Susunod, Pinay domestic worker sa Saudi Arabia, minamaltrato ng kanyang amo at kinukulong daw sa banyo. 3 barko ng China tuloy pa rin ang pag-aligid malapit sa Zambales. Aeroplanong bumagsak sa Maguindanao, nasa kasagsagan pala noon ng military surveillance. At Andy Eigenman, may mga cryptic post. Patama ba ito sa partner niyang si Filmar Alipayo? Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa video ang isang rider na naka-motorcycle uniform sa San Mateo, Rizal. Umaligid siya sa nakaparadang SUV. Nang makahanap siya ng tiyempo, binasag ng rider ang bintana ng sasakyan. Tinangay niya ang laptop, tinutugis na siya at bini-verify na rin kung siya nga ba ay konektado sa ride-hailing app.
Sinasaktan at kinukulong pa sa banyo. Ito ang kalbaryong dinaranas ng isang Pinay domestic worker sa Saudi Arabia. Gumagawa na raw ng paraan ang Department of Migrant Workers para makauwi ang OFW. Nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid, exclusive. Sa huling tawag ng domestic worker sa Saudi Arabia na si Rishelin Olit sa kanyang ama, rinig ang pagmamakaawa niya sa amo na pauwiin na siya ng Pilipinas. Umiiyak pa ang Pinay sa among lalaki. Kwento ng ama ni Rishelin na si Tatay Zaldi, 8 buwan pa lang sa Jeddah ang anak. Pero noong Nobyembre ng nakaraang taon, nang magsimula raw ang pananakit sa kanya. Nag-aayos lang po siya ng kanyang mga gamit sa kanyang sa labas. Ang linis po. Ay sinampal na po siya agad ng kanyang amo niya. Nagagad po pala sa kanyang mga anak yung amo niya. Pinagbubuntanan po yung anak ko. Napadalas umano ang pananakit kay Rishelin. Pero ang talagang ikinababahala ng kanyang ama, kinulong siya rin sa CR. Puro mga ilang oras na po. So, saka siya binuksan sa CR tapos pinapasok ng sulog ng kwarto. Habang nag-iyak yung anak ko. Agad namang pinahanap ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang kinaroroonan ni Rishelin. Inilalatag na ngayon ang mga dokumento para makuha na siya sa kanyang amo. Para agad maaksyonan ang kaso ng pangmamaltrato sa Saudi, lalo na sa mga domestic worker, gumugulong na rin ang negosasyon ng ating Department of Migrant Workers at Saudi authorities. Para sa isang programa na tatawaging Know Your Employer Policy para sa mga domestic worker. Sa pamamagitan nito, ipakikilala na agad sa OFW ang kanyang magiging amo sa Saudi bago pa man siya makaalis. Yung background ng employer, qualifications, in fact, ang sinabi pa nga the possibility of a video call bago umalis. Sa tala ng Saudi Ministry of Human Resources and Development, nasa 900,000 ang OFW sa Saudi. Karamihan mga domestic worker at nasa construction industry. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kahit may nakabantay ng barko ng Philippine Coast Guard, nagmamatigas at ayaw pa rin umalis ng 3 barko ng China na umaaligid malapit sa Zambales. At kabilang pa rin dyan ang kanilang monster ship. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. We are conducting maritime law enforcement operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Niradyohan ng Philippine Coast Guard ang China Coast Guard Vessel 3304 na naaktuhang malapit na sa baybayin ng Zambales. Higit 1 linggo nang nagpapatrolya ang BRP Teresa Magbanwa doon dahil sa presensya ng mga barko ng China. Ayon sa PCG, 3 barko ng China ang nasa Zambales, kabilang na ang bumalik na monster ship. We have to make sure that it will no longer go near the coastline of Zambales or in Pangasinan. Malaking hamon daw sa PCG ang pagbabantay at pag-deploy ng mga barko dahil limitado ang kanilang asset at kailangan ng modernisasyon. The Philippine Coast Guard would require more assets for us to safeguard our maritime rights in the entire West, not just in the West Philippine Sea, but for our entire maritime jurisdiction. Si Pangulong Bongbong Marcos aminadong walang kakayahan ang Pilipinas na itaboy ang monster ship ng China. We don't have the means na paalisin. Hindi naman, buti kung meron tayong aircraft carrier na may kasamang destroyer, frigate at saka submarine na papupuntahin natin doon para matulak silang palayo. Wala naman tayong ganun. Pero kahit na lamang ang China, patuloy pa rin daw igigiit ng Pilipinas ang ating soberanya. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. Kamakailan lang nagkaroon ng multilateral maritime cooperative activity ang Navy ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa ating EEZ. Bukas naman daw ang PCG na magkaroon ng trilateral maritime exercise kasama ng ibang kaalyadong bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nagsasagawa ng military surveillance ang aircraft na bumagsak sa Maguindanao del Sur kahapon. Kinumpirma yan ng US Indo-Pacific Command. Kinontrata raw nila ang naturang aircraft para magbigay ng intelligence at surveillance support sa routine mission. Pasado 2:00 ng hapon kahapon ang bumagsak ang aircraft sa isang palayan sa bayan ng Ampatuan. Walang nakaligtas sa 4 na sakay ng mga US defense contractor at military service member. Hindi pa sila pinangalanan habang patuloy ang investigasyon.
Usap-usapan sa social media ang pag-unfollow sa isa't isa ni na Andy Eigenman at Philmar Alipayo sa Instagram. Wala pang pahayag sa ngayon ng mag-partner. Sa ngayon, hindi pa rin nabubura ang mga larawan na magkasama silang dalawa. Pero may cryptic posts naman si Andy. Sa kanyang Instagram story, may larawan ng isang ahas at may quote na I just found out it's the year of the snake. Akala raw niya, year of the wolf in sheep's clothing. Sa isa pang IG story na deleted na ngayon, may blurred na selfie si Andy with caption na, "You said you were broken up and he said you went crazy for having feelings." Hindi pa alam sa ngayon kung may pinapatamaan ang aktres. Susunod, mga restaurant nalulugi raw dahil sa mga gumagamit ng peking PWD ID. Milyon-milyong pisong halaga ng mga peking TV na kumpiska sa isang bodega sa Bulacan. At lalaki sa Florida nawala ng malay sa nagpaikot-ikot niyang bangka. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ang inyo pong napapanood ay kuha sa Sao Paulo, Brazil, kung saan nagliliyab ang isang eroplano. Bumagsak yan at tumama sa isang bus. Inaalam pa ang sanhi ng plane crash. 2 patay habang marami ang sugatan, kabilang isang babaeng sakay ng bus at isang siklista. Aabot sa 100,000 piso ang nalulugi sa mga restaurant sa bansa dahil sa mga gumagamit ng peking PWD ID. Ang sabi naman ng DSWD, may hinahanda silang Unified PWD Identification System para maiwasan ang pambubudol. Nasa frontline na balitang yan, Faith Del Mundo. 3,000 piso. Ganyan kalaki ang nawawala sa kita ng coffee shop at restaurant ni Angela kada araw. Ang salarin, ang mga transaksyong ginagamitan ng peking persons with disabilities ID. Entitled ang mga PWD customer ng 20% discount basta maipipresenta ang kanilang ID. Pero nang ipa-verify niya sa kanilang mga LGU ang mga transaksyong pinagdeskwentuhan ng PWD ID, marami sa mga ito ang nabistong peke. Sobrang dami ng fake na mga ID. Pag inana ng account namin, talaga ang dami namin nakukuha mga ano talaga. Sana po maging honest na lang sila. Affected kami. Kasi syempre, nagbabayad din kami ng buwis. Ang kainang ito, may poster na nagsasabing no to fake PWD ID. Hindi rin sila tumatanggap ng soft copy ng ID. Malaki po talaga yung nawawala sa amin kasi yun nga po, minsan big group sila. Big group ng 5 or 10. Tapos after nila kumain, lahat sila may PWD ID. Kinondena naman ng grupong Restaurant Owners of the Philippines o Resto PH ang pangbubudol ng ilan gamit ang peking PWD ID. Giit ng grupo, marami ang hindi nakakaalam na hindi sinasagot ng gobyerno ang diskwentong ibinibigay sa mga customer. Mismong mga negosyo raw ang kumakargo nito. Yung konting natipid ninyo, kinukuha nyo sa iba. Sana magising kayo. Akala natin makakalamang na tayo or makakatipid tayo sa ganitong paraan. Naaapektuhan din daw nito ang kanilang mga trabahador, kalidad at presyo ng pagkain, pati ang mga tapat na customers. Sa pagtataya ng Resto PH, 50,000 hanggang 100,000 pesos ang nalulugi kada buwan sa mga restaurant dahil sa mga gumagamit ng peking PWD ID. Bilang tugon, target ng Department of Social Welfare and Development na ipatupad ngayong taon ang inaayos nilang Unified PWD ID system. Nitong Miyerkules nga, nireid ang isang bahay na pagawaan ng peking PWD ID sa Santa Cruz, Manila. Kabilang sa mga naaresto ang 3 trabahador na naaktuhan pang nagpiprint ng mga fake ID. Babala ng mga otoridad, hanggang 200,000 pesos at pagkakakulong ng hanggang 6 na taon ang sasapitin ng mga namemeke ng PWD ID. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5.
Mga peking TV at spare parts nito ang nabisto sa sinalakay na bodega sa May Kawayan, Bulacan. Nasa 3,000 piraso ang mga TV na nadatnan sa bodega. Ayon sa PNP Criminal Investigation Detection Group, illegal daw na pagawaan ng mga electronic device ang bodega at supplier din ng mga peking TV. Nagkakahalaga ng higit 43 million pesos ang mga nabistong counterfeit items. Naaresto naman ang Chinese na may-ari ng warehouse at 3 trabahanteng Pinoy. Kakasuhan sila ng paglabag sa Consumer Act of the Philippines. Hinahanap naman ang isa pang co-owner ng bodega na isa ring Chinese. Hindi sila na-regulate at hindi sila nagpaparegulate. Kaya walang kasiguruhan na safe ang mga electronic devices na kanilang binibenta sa market. Ito yung mga nagkukos usually ng sulog. May power collab sina Blackpink Lisa, Doja Cat at Ray. Nagsama-sama sila para sa kantang Born Again. Yan ang ika-4 na single sa upcoming album ni Lisa na Alter Ego na ilalabas sa February 28. Woman empowerment at mula sa breakup ang tema ng kanta at music video. Sa intro ng video, binigyan ng kakaibang kahulugan ang salitang born again. Ang ibig sabihin daw, the transformation of a new woman who embraces her freedom to become the person she desires to be. Power! Mula theme parks, night market at authentic Cantonese cuisine, siguradong hindi papahuli dyan ang Hong Kong. Talagang binabalik-balikan ng mga turista ang makulay na sining at kulturang dito mo lang ma-experience. Ang Hong Kong, isa sa paboritong destination natin mga Pilipino, mapa-shopping man o bakasyon. Dahil suki nga tayo sa Hong Kong, umabot na sa 1 million ang turistang Pinoy na nakarating dito. Kaya naman samahan niyo ako ngayon dito sa Taguig para i-celebrate ang 1 in a million party ng Hong Kong Tourism Board. Just last year, winelcome ng tinaguriang Fragrant Harbor ang kanilang 1 millionth Filipino visitor. Memorable daw ito para sa kanilang pamilya, lalo't ginawaran din sila ng all-expenses paid trip to Hong Kong sa kanilang next visit bilang pasasalamat sa kanilang pagbisita. We feel honored and grateful to be carrying this title to be the 1 millionth Filipino visitor. Ayon sa Executive Director ng Hong Kong Tourism Board na si Dane Cheng, bukod sa attractions, mas ninanamnam o sinusulit daw ngayon ng mga Pinoy ang kanilang pagbisita sa Hong Kong. Slow travel, ika nga nila. After the pandemic, the whole travel pattern and behavior has changed. And particularly we noticed that from our Filipino visitors, they would like to do things slowly. So the slow travel, you go somewhere, you want to go in-depth to experience the place. Mas pinasaya pa ang celebration para sa 1 millionth Filipino visitor ng mga nakakaaliw na performance ng mga artists mula sa Hong Kong at Philippines. Na-enjoy din ng mga lumahok sa 1 in a million party ang iba pang activities gaya ng customizable tote bags at photo booth. May guest appearance din ang cute na mascots ng Ocean Park Hong Kong na sina Bao Bao at Whiskers. Nagpakilig din sina Alexa Ilacad at KD Estrada o mas kilala bilang KD Lex. With 1 in a million, mas marami ang inaasahang bibisita sa Hong Kong. Kaya mas malalaking event at celebrations pa na magaganap ngayong taon. There'll be a lot of happenings in Hong Kong. There'll be Art Basel in Hong Kong. There'll be the Rugby Sevens, the International Rugby Sevens, and that's going to be held in our new stadium at the Kai Tak Sports Park. There will be other art and cultural events, there will be exhibitions, and for business people, there will be leather shows, there will be jewelry shows. Anyone coming to Hong Kong at any time, there will be good events to attend. Ikaw, nasa bucket list mo ba ang trip to Hong Kong? May Travel Tour Expo na gaganapin this weekend ang Hong Kong Tourism Board. May games, prizes, at special Hong Kong deals na dito nyo lang ma-avail.
Ang tagumpay na ito ng Hong Kong Tourism Board ang patunay ng makulay na kultura at mas marami pang dahilan para bisitahin ang ganda ng Hong Kong. Abangan, batang babae sa Valenzuela ayaw maglakad kapag hindi ka holding hands si Kuya. At BTS J-Hope nag-follow back sa Pinay dancer na si Niana Guerrero. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Exciting ang March para sa K-pop fans. Magbabalik ang girl groups na Les Seraphim at ang New Jeans in their brand new name. From New Jeans, tatawagin na silang NJZ. First time nilang magpe-perform as NJZ sa ComplexCon event this March 21 to 23 sa Hong Kong. Plano rin daw nilang maglabas ng bagong kanta. At isa pang magbabalik, ang grupong Les Seraphim. Ayon sa Source of Music, this March silang planong maglabas ng bagong kanta. Kung kailan yan exactly, yan ang abangan natin. Eto, maraming ARMY ang mapapasana all. Pinalo back sa TikTok ni BTS J-Hope ang Pinay dancer na si Niana Guerrero. In-story yan ni Niana with a screenshot na kabilang siya sa 5 following lists ni Hobby. Ang isa pang sana all, nag-PM pa si Hobby kay Niana saying, "Please teach me TikTok." Sabay tawa. Trending sa ex si Niana. Bago si J-Hope, una na raw finalo back ni BTS member Jungkook si Niana sa TikTok. Ikaw na, girl! At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy weekend, mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, Certified Quiz Girl ang nahanap namin mula po sa Valenzuela City. Gusto niyang laging nakadikit sa kanyang kuya. Tara, bilhin na tayo. Hoy! Ano? Ano ba yun? Gusto mo hawak? Arte mo naman, kailangan pang nakahawak. Bibili lang naman tayo. Ano? Kuya! Ano bang gusto mo? Ipitaw! Yan si Kuya Silem at kapatid niyang si Princess. Bibili lang daw sila ng biskwit. O suka, o biskwit. Ito ba? Nag-iimbento ka na naman na. Ayaw maglakad ni Princess kung hindi niya ka-holding hands ang kanyang kuya. Fact check kita dyan eh. Inaasar-asar pa siya ng kanyang kuya pero natutuwa raw ito dahil sweet ang kanyang little sister. Sinusulit daw ni Silem ang pagiging clingy ni Princess dahil malamang magbabago yan paglaki. Gusto mo yun? Bibili lang silang biskwit. Kuya, holding hands. Hintay ka lang ilang taon. Kuya, ano ba? Lumayo ka. Lumayo ka. Kung hindi tayo magkakilala. Kaya ko na to. Ganon. Ayun naman. Judger, hindi. Malay mo naman. You're so judgy. Stop being so cynical. Sinong nauna? Di ba ikaw? Si Johnny sabi. Ayan. Balik sa'yo, Johnny. Sa totoo lang. Tayo. Away-away. Ayan po ang 45 minutes pag-imayos walang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingaw. Hanggang sunod sa mga kapatid. Magandang gabi.